Magandang hapon po, brother and sister in Christ. Ngayon po ay araw ng Sabado, ang pagpapatuloy po ng ating aralin na sinimulan po natin noong nakarampang Martes. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ng Lenten series of teaching, lesson number 5. Maganda po ito mga kapatid kasi ito po ay naiiba. Pero may kaugnayan po ito sa lahat ng pinag-aralan natin. Dito po kasi, dito natin makikita o mapapakinggan yung bago na lagutan ng hininga ating Panginoon, meron siyang binanggit. Yun po yung sinatawag natin 7 last word ng ating Panginoon. Binanggit niya itong 7 last word na ito ng ating Panginoon nung samantalang siya nakabayuway pa doon sa krus. Matapos na mabanggit yung 7 salita niya yun, siya po ay nalagutan na ng hininga. Mamaya po, napapakinggan niyo mabuti at maunawaan niyo po kung ano po ang bawat ibig sabihin na sinalita niya yung 7 last word na sinabi niya. At mandali, basahin natin ang scripture. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ni Isaiah. Isaiah chapter 53, verse 3 hanggang verse 12. Ito po ay babasahin ko. Sundan niyo po ako dun sa inyong mga Bible. Kung ready na po kayo, ito po ang sinasabi. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdala siya ng hapti at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw na kanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumunggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibok kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang porterong hindi tumututol kahit na gupitan. At hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan o pangmamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya, may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, uli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat pusong loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Purihin ang pagkabasa natin, Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Salamatan po natin na kasalita. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, Panginoon, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Sapagkat pagkakataong itong binigay mo sa amin, Panginoon, pang malaman namin ang katotohanan mula sa iyo. Dito mo i-reveal sa amin, Panginoon, ang 7 huling salita mo bago ka naligutan ng hininga. Salamat po, Panginoon, sapagkat
Bibihirang nakakalam nito. Sa pagkakataong ito, dakilang lahat po kami ngayon ay makakarinig ng iyong salita. Lahat po kami makakapag-aral kung bakit po ganoon. At lahat po kami makakaunawa sa sinapit mong yan at kung ano pong ibig mong sabihin sa pitong salita mong yan. Dalangin po namin, dakilang Diyos, buksan mo at panatilihin bukas sa aming mga kisipan, lalong higit aming mga puso. Alang-alang sa iyo, Panginoon. Nais po namin lumalim pa ang kalaman namin patungkol sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang pinakadakilang Diyos na aming sinasamba. Dahil sa iyo, Panginoon, nananatili kami dito sa ibabaw ng lupa. Dahil sa iyo, Panginoon, ang kalakasan namin ang gagaling sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon, hindi namin alintana ang kahirapan. Sa kabila ng kami po ay nasa gitna ng pandemic ngayon. Pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan lamang, Panginoon, nais namin malaman sapagkat sa katotohanan lagi po kami masaya sapagkat kami po lumalaya. Pag nalalaman namin pang lahat pa ng katotohanan dakilan. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa buhay ng aming Panginoong Hesus na tinanggap niya lahat ng parusa para sa amin. Nararapat lamang po, Panginoon, na kami po ang pinarusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Kami po ang dapat na pinalo doon. Kami po ang dapat ang ipinako doon. Kami po ang dapat namatay sapagkat amin po ang kasalanan. Subalit sa pagmamahal mo po sa aming Panginoon namin, dakilang Diyos, na aming Panginoong Hesus Kristo ay siya tumanggap ng lahat ng hirap. Hindi po kami karapat dapat kailangan. Pero dahil sa pagmamahal mo sa amin, nandito kami ngayon, Panginoon, malaya, masaya, matagumpay, Panginoon. Kaya po yung dahilan, dakilang naman, dakilang Diyos, upang hindi ka namin sambahin. Walang kadahilanan para kami hindi sumunod sa iyo. Sapagkat binigay mo sa amin ang pinakadakilang kadahilanan upang ikaw namin sambahin ang kamatayan ng naging sa mga anak na ipinalit ko sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon Jesus. Buhay mo. Salamat po, dakilang na sa pagmamahal mo sa amin. Dawa, patuloy mo kami bigkasin na yung pagpagpalang kamay. Patuloy mo kami yakusin, Panginoon. Dahil pag nawala ang yakos mo, wala na rin kami dakilang. Dahil po sa inyo, from nothing to something, Panginoon, heto po kami ngayon. Buhay ng pangalan mo. Maraming salamat po. At nawa sa hapong ito, bigyan mo kami ng pagkakataong maunawaan ng Diyos. Ang nais mo ipatin sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng wisdom. Espiritu ng pangunawa, Panginoon. Hayaan mong kami bulungan ng banal na Espiritu upang kami po ay makasunod sa lahat ng sasabihin mo. Sa lahat ay papaliwanag mo ay aming mga buwan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa akong ito na may taus-pusong pagpapasalamat sa napakabuti ng kalooban, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay papaliwanag naman sa atin ang ating buting pastor, si Pastor Simon. Yun ang pag-aaral natin na Lenten Series of Teaching, Lesson 5, at 7 last word. Hello. Magandang araw mga kapatid. Purihin ng Diyos. At patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon upang pagnilay-nilayan, pag-aralan ang kanyang salita. Lalo na ngayon na napapanahon na upang tayo magbulay-bulay sa dami ng nangyayari sa ating mundo. Mga kapatid, kahapon, ako'y natutuwa sa ating mga kabataan. Kasi po, may nangyari kasi doon kahapon sa aming group chat. Ganito po kasi ang nangyari, mga kapatid. Sa history ng tao, ng mundo, napaka-remarkable ng last word ng mga tao bago sila mamatay. Ang tatandaan kong famous last words ay marami Yung katulad nung sinabi nung sikat na singer, si Elvis Presley. Kung sabi niya, I'm going to read. Yun ang huli niya sinabi bago siya natagpo ang umahay. Sa kabilang dako mga kapatid, higit ang ating Panginoon sa lahat ng personalidad na umapak sa mundong ito. Nalalaman natin yan.
Kaya dapat, higit na dapat mas meron tayong alam tungkol doon sa mga sinabi niya bago siya, nung siya ay bayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Katulad ng sinabi ko, ako ay natutuwa sa mga kabataan kahapon kasi kahapon ako po ay busy dahil pinag-aaralan ko itong salita ng, yung ating pag-aaralan sa araw na ito. At sila pala ay nanonood daw sa isang TV station na ang title ay The Bible. The Bible. Kaya lang, napakadami daw na mali doon na nangyari. No? Kaya napaka-importante mga kapatid na alam natin kung ano yung mga nangyari at pag-aralan natin kung ano yung mga naganap upang hindi tayo mabulag. No? Tinanong ko, ano ba ang mali? Ano ba ang nangyari? So sinabi nila kung ano yung mga nangyari na taliwas sa turo ng Biblia. So sabi ko, mas maganda pa rin talaga ang mga classic na Jesus Christ movie. Kahit medyo low quality ang pagkakagawa, ang production, pero naaayon talaga sa pagkakasulat. Hindi ka mukha ng mga bagong ngayon, mukhang nahahaluan na ng mga haka-haka. So anyway, napakahalaga mga kapatid na pag-aralan natin ang 7 huling salita ng ating Panginoon nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Samahan po ninyo ako sa ating Lesson 5, Lenten series of teaching. Tayo po ay nasa Lesson 5 na. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Yan. So, yung unang-unang salita po, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Yan po yung matatagpuan natin sa Lucas chapter 23 verse 34. Again, doon po sa synoptic gospel. Yung pinaliwanag natin ng isang araw pa. Pag sinabing synoptic, yung gospel, meron siyang, pag sinabing syn, together. Yan nga synchronize. Optic C. Kailangan makita natin lahat at malaman natin kung saan book kinuha para alam natin ang pinatutungkulan ng ating binabasa. Yung Lucas po ay nagpapakita ng mga supernatural event. Hindi kayang masyadong ipaliwanag ng human mind kung sa ang gagamitin nating prinsipyo ay prinsipyo ng tao. Ang sabi diyan, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Sa Tagalog, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tingnan po natin. Ano pong nakita natin dito? Ang nakita po natin dito is letter A. Prayer. No? Ang ating Panginoon, Jesus is praying for our forgiveness. Not for vindication, not for deliverance, but forgiveness. Hindi siya nananalangin para tayo ay maging banal. Hindi siya nananalangin para tayo ay palayain kung sino man ang o kung ano mang kapangyarihan ang mapailalim sa atin. Siya ay nananalangin para sa ating kapatawaran. So meron tayong dalawa dito, 1 and 2. Una sa kanyang mga executioners. Patawarin mo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pangalawa, para sa atin. Okay? Yan po yung ating letter A. B. Jesus teaches us to pray. No? Tinuruan tayo ng balik mo tayo ng konti doon sa letter A. Sabi dito sa letter A, hindi natin nauunawaan ang takbo ng buhay sa mundo. Diyan muna tayo sa prayer. Hindi natin nauunawaan ang takbo ng buhay sa mundo. Ano ba yung takbo ng buhay sa mundo? We conceive in sin, sabi ng Word of God. We drink iniquities like water. Iniinom natin ang kasalanan katulad ng tubig. Kasama ito sa necessity ng ating human nature. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang hindi nakapag-iisip ng pagkakasala. Okay? Ganun tayo makasalanan. Hindi natin kaya hindi magkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. In our unconverted state, no? It is our nature. Kung hindi ka mananampalataya, yun ang human nature. Makasalanan ka. Makasalanan tayo. Kasi bakit? Saan ito galing? It is in our hearts. Okay? Unconverted, dead to sin, sabi nila.
Pero ito ba ay magiging excuse sa atin? Ito ba ay magiging excuse para sabihin, hindi tayo nagkakasala? Sabi dito, we have all the excuses. Pwede sabihin natin, di pa ako, I'm dead to sin nung time na yun, na nagawa ko ng kasalanan, wala pa akong malay. Remember this, brothers and sisters. Ignorance doesn't excuse us. Ignorance doesn't excuse us. Pero tingnan natin, andoon sa krus si Kristo. Andoon sa krus si Kristo. Sympathizes with us. Pag sinabi natin sympathize, ano po yung kahulugan, ano po ibig sabihin ng salitang sympathize? Anong pinagkaiba nito sa salitang iba yung sympathy, iba yung empathy. Pag sinabing empathy, nauunawaan mo yung pinagdadaanan ng tao. Oh, nakakaawa naman. Ramdam na ramdam ko yan. Naranasan ko na yan eh. Oh, di ba? Ganyan ang empathy. Yung sympathy, ano po ibig sabihin ng sympathy? Ramdam na ramdam ko, kaya dadamayan kita. Sasamahan kita. Oh. Kasama natin yung Panginoon dito. Sabi niyo, sa letter B, sabi rito, Jesus teaches us to pray. Tinuruan tayo ng ating Panginoon manalangin. By word and example for forgiveness of other. Hindi niya lang sinabi, ipinakita pa niya, no? Para sa kapatawaran ng iba. Sabi niya, forgive our sins as we forgive those sins against us. Di ba yan po yung nasa Lord's Prayer? Yung nasa Ama namin? Patawarin mo kami. Oh. Katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Father, forgive them. Okay? Tingnan natin Sabi rito, ang krus ni Kristo ay may tanga na dakilang kapangyarihan. Alam naman natin yan. Ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Subalit dapat nating maunawaan na ang nagbigay sa atin ng halimbawang dapat nating isabuhay ay ang ating Panginoon na kailanmay hindi nagkasala at nabuhay ng kalugod-lugod sa Ama. Siya ang ating tagapagligtas na walang bahid ng anumang karumihan, ngunit isinumpa upang tayo ay mapawalang sala. Kung ating babasahin sa Galatians chapter 3, verse 13, can you open your Bible please? Sabi rito sa Galatians chapter 3, verse 13, ito po ang sabi. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Mga kapatid, sinalo ng ating Panginoon ang lahat. Pero sa kabilang dako, nakita natin ang mababaw at kamangmangan. Mababaw na pagkaunawa at kamangmangan ng mga tao sa sitwasyon na ito. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No. Kung ang ating Panginoon na tumubos sa ating mga kasalanan at hindi nagkasala, ay nanalangin para sa atin at nagpatawad ng ating mga kasalanan, dapat din ba natin itong gawin at isabuhay? Sa palagay po ninyo, siyempre, amen. Forgive them. Kaya nga pag mayroong nagkasala sa atin, huwag na tayo magalit. Ipag-pray natin, Panginoon. Okay? Ipag-pray natin, Lord. Ang problema sa tao, mga kapatid, pag sinampal mo yan, gagantihan sa iyo, at di yan papayag na hindi mas masakit yung kanya. Pero dito, ipinakita sa atin ng Panginoon ang isang halimbawa na dapat nating maunawaan. Ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng malawak ng pagkaunawa habang sila ay nagbabasa ng Biblia at nauunawaan ang mga ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At dahil ikaw ay may malalim na pangunawa, kailangan ikaw ay mapananginin para sa mga tao na tingin nila ay tama yung kanilang ginagawa pero ang totoo ay hindi. Okay ba tayo dyan, mga kapatid? Yes.
C. Reconciliation to God. Yung unang word, Father, forgive them, or they do not know what they're doing. Hindi na naalam ang kanilang ginagawa. Ito yung nagpapakita ng reconciliation to God. Okay? Sabi dito, Father, forgive them. They do not know. Makikita natin sa binasa kanina ni Elder Alex. Sa Isaiah chapter 53, tingnan natin ha. Isaiah chapter 53. Tingnan niyo kung gaano kadakila ang Diyos. Nakasulat na, matagal na. Chapter 53, verse 4 to 5. Tunay ngang inalis niya ang ating kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit kinakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Forgive them. Mali kasi ang pagkakaunawa nila. Mali ang pagkakaunawa natin. Forgive them. 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. They do not know. They do not know. Kita niyo mga kapatid? At kung titignan natin sa 2 Corinthians chapter 5, Ikalawang Korinto, chapter 5. Yan, buklat na naman tayo ng buklat. Maganda yan. Para masanay kayo bumubuklat ng Biblia, mga kapatid. Makayong iba sa inyo, na born again na yung ipis sa bahay, nandun yung ipis sa Biblia. Maganda, medyo ginagalaw-galaw natin yan ng madalas. 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 19. Ito po sa ating mga kapatid. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. Reconciliation. No? At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Yung word na tiwala. Katiwa-tiwala ba tayo? Alam na Diyos ang puso natin. At alam natin ang puso natin. Kapag meron tayong pagkakataon man lamang, gagawin natin. Di ba? Pero dito, alam ng Diyos yun, pero pinagkatiwalaan. Bakit? Dahil kay Kristo. Kuha ninyo, tingnan natin sa 19. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Tingnan niyo mga kapatid, gaano kabuti ang Diyos. They do not know. Forgive them, Father. They do not know. Yan ang salita ng ating Panginoon sa una niyang sinabi, sa 7 last word. Punta tayo sa pangalawa. Today, you will be with me in paradise. Lucas chapter 23, verse 43. Sinasabi ko sa iyo, sa Tagalog, sinasabi ko sa iyo, sasama kita ngayon sa paraiso. So, tingnan natin. Meron tayo ritong thief number 1 and thief number 2. Pero tingnan muna natin para maintindihan natin kung gaano kadakila ang Diyos nung sinabi niyang, today, you will be with me in paradise. Pag binasa natin sa Marcos chapter 15, verse 32, merong kakaibang pangyayari dyan, mga kapatid, na kung ikaw, siguro ang makakaranas nito, talagang ikaw ay galit na galit siguro. Tingnan natin sa Marcos chapter 15, again, verse 32. Sabi rito, makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan, na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa Kanya. Ito yung siya'y inaasar, no? Kung siya ay iniinsulto ng mga nakapaligid sa Kanya. Nilait ni siya ng mga nakapakong kasama niya. Kasama yung thief number 1 and thief number 2. Pero kung titignan natin sa 23, Lucas chapter 23, tignan natin ha. Lucas chapter 23, verse 43, ganito po ang sabi. Sumugot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso.
Tingnan natin mga kapatid yung nangyari dito Una, sa Marcos, pinagtatawanan siya pati ng mga nakapako nga sa paligid niya. Pero katulad ng binanggit ko ng mga una nating lesson, nung isang araw yata yun, sinabi natin kung anong meron dun sa dalawa. Una, pinatawanan sila. Kaya lang, nung malapit na, no? Malapit na mamatay, o nakakaramdam na ng hirap, nagkaroon ng conversion doon sa isa. Doon natin makita na mayroong chosen people talaga ang Diyos. Pero ayaw kong masyadong makita yung tulip dito. Ang gusto kong makita, yung grace ng Diyos. Sa bagay, nasa tulip din naman yun. Pero ang gusto kong makita, ang gusto kong pagdiinan ng pansin, yung binigay ng Diyos doon sa magnanakaw, sa kabila ng ginawa sa kanya, nung magnanakaw na yon sa Marcos chapter 15. Pinawanan, ininsulto. Ang sabi ng isang magnanakaw, kung ikaw ang Kristo, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili at iligtas mo na rin kami? Pragmatist yun Pag sinabing pragmatist, ang kanyang mentality ay, do whatever works. Do whatever works. Kailangan gumawa ko ng paraan para maligtas ako. Humanistic approach, sabi ng isang magnanakaw, do whatever works. Kailangan sabihin ko na agad kung siya man ay Kristo, kasi sikat na sikat ng ating Panginoon, noong time na yun, malamang nakita niya o nabalitaan niya yung mga ginawang milagro ng ating Panginoon. Wala siyang choice kundi i-dare na ang Panginoon. Kung ikaw ang Kristo, bakit di mo iligtas sarili mo? Para lang mailigtas din siya. Pragmatism. Do whatever works. Ang problema sa pragmatism, it doesn't work. It doesn't work. Kasi humanistic approach. Pero anong meron doon sa isang magnanakaw nung nakaranas ng hirap? No? Di ka ba natatakot sa Diyos? Kalang, anong ginagawa ng theology dito? Kanina lang, tawa tayo ng tawa, pinagtatawan natin yung lalaki na yan. Kaya tayo nandito dahil hindi tayo takot sa Diyos. Ano tong deathbed conversion mo? Pero dito natin makita, may nangyari na tatlong C. Dito natin makikita yung confirmation ng 5 solas ng tulip ng doctrine of grace. Una, confession. Anong ginawa niya sa confession? So Lucas chapter 23, tingnan natin. Wala ka bang takot sa Diyos? Sabi niya. Lucas chapter 23, verse 40. Pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. Ito na. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Confession, makasalanan. Ngunit, ang taong ito ay walang ginawang masama. Okay? At sinabi pa nito, pangalawang letter C, conversion. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Convert. Kilala niya na. Kasi kilala naman lahat ng Diyos sa simula't mula pa Kilala niya kung sino yung Kanya. During that moment, hindi ito aksidente. Hindi ito pangyayaring hindi sinasadya. Ito'y kalooban ng Diyos. Na sa huling hininga, nung magnanakaw na yon, kung ating pag-aaralan sa theology, itong lalaki na ito na hindi pinangalanan, siya ang kauna-unahang tao na nakatanggap ng promise ng Diyos mula sa bibig ng kanyang Savior. Today, you will be with me in paradise. Hallelujah. Conversion. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. C. Confirmation. Kinumpirma ng ating Panginoon na siya'y chosen people. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso.
fulfillment of His promise. The promise of salvation. Mga kapatid. Kuha natin. Sabi dito, okay, tapos na. Ano na pala tayo? Ikatlong salita. Woman. Yan. Medyo malalim po ito Nasa dyan tayo. Alalahanin natin ang dyan. Ang lalim ng theology niyan. Nasa dyan tayo. Woman, here is your son. Here is your mother. Juan chapter 19, verse 26 hanggang 27. So nasa Juan ho tayo. Malalim ho yan at kailangan natin ng pangunawa mula sa Diyos. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatiranan ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Tingnan natin, yung sinabi niyang Ginang, ito ay nagpapakita ng authority and love. Tingnan natin maigi. Kung titignan natin sa John chapter 2. John chapter 2. Verse 1 hanggang 4. Ito po yung unang-unang himala na ginawa ng ating Panginoon. No? Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naupos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak! Yung word na anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, Ginang. Sa ibang word, babae. Sa ibang translation, hindi pa ito ang aking tamang oras. Mga kapatid, nung sinabi ito ng ating Panginoon, hindi sa wala siyang galang sa kanyang ina. Ang totoo, mahal niya yung kanyang ina. Kaya lang, ito na kasi yung time na ipapakita niya kung sino siya. Si Maria ay ina ni Jesus, pero hindi siya ang ina ng Diyos. Walang ina ang Diyos dahil ang Diyos ay walang pinagmulan. Yung sinasabi kong Jesus, yun yung laman, yung Espiritu ng Diyos ang nagkatawang tao. Siya ay nanay ni Jesus sa laman, pero sa Espiritu hindi. Dahil si Kristo ay ipinanganak ng isang birhen. Pinaglihi ng isang birhen. So, nang sinabi niyang Ginang, nagpapakita ulit ito ng authority na mamaya makukuha natin. May pinapakita itong authority, pero may love din. So nakita natin sa John chapter 2, verse 1 to 4, tinawag din nito ni Jesus ang kanyang ina na Ginang o babae. Pero para pag-aralan natin ng mabuti upang makuha natin. Sa Mateo chapter 16, sa Mateo chapter 16, tingnan niyo sa chapter 16, bago natin basahin, chapter 16 verse 28. Bago natin sa basahin, may paglilinaw muna tayo, no? Sabi dito, sa sinulat ko, Jesus concerned about His mother. He is a faithful son. Faithful son siya. Concerned siya sa kanyang nanay. Pero bakit sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak? O makukuha natin yan sa Mateo chapter 16, verse 28. Tingnan natin sa verse 28, ang sabi po ay ganito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggang hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Sino kausap niya rito? Yung kanyang mga alagad. So, ibig sabihin, yung sinabi niya, mayroong mamamatay, o mayroong ditong ilan, no? Na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. So, ibig sabihin, isa sa kanila. Si Judas kaya? Ay, hindi, nagbigti yun eh. Eh, sino? Tingnan natin sa Juan, chapter 21, verse 18. Para makita natin yung ibig sabihin ng sinabi natin kanina na si Kristo ay faithful son at mahal na mahal niya yung kanyang nanay. Okay? 21, 18 to 24. Ganito pong sabi ng
Juan chapter 21, verse 18 to 24. Ano nangyari dito? Ito po yung nangisda na lang sila Pedro at nagpakita ang Panginoon. Yung binabanggit po natin, Elder, kahapon, na yung huling nila ng pagkikita, di ba? Di ko kilala yan. Tapos nakatingin pala sa kanya ng Panginoon. Dito nagkita na sila ulit, pero ang ating Panginoon ay binuhay na. Kaya po, ito po nangyari. Tingnan po natin, at kailangan maunawaan natin yung nangyari po kahapon, yung pinaliwanag natin kahapon. Kaya kailangan po natin ng binabantayan po yung series of teaching natin kasi ito po ay dire-diretso, Brother Blitz. So kahapon, ang sabi natin, si Pedro ay tumalikod sa ating Panginoon. Pero sabi niya, sa Lucas chapter 22, verse 31, sabi niya, Simon, Simon, iniling ni Satanas na subukin kayo, pero itinalangin kita upang pag nabalik loob ka na, i-restore siya eh. Palalaksin mo yung mga kapatid. Alam ng Panginoon yun. So ito na yung moment na i-restore siya ng Diyos. Kaya ipinagkatiwala sa kanya yung mga tupa. Kuha po ba natin? Ayan. Dako na po tayo rito sa verse 18. Sabi rito ni Jesus kay Pedro, pakatandaan mo noong bata ka pa, ikaw ang nagbibigay sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan gusto. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibigay sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Ito ay propesiya kung paano siya mamamatay. 19. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Alam naman natin na si Pedro ay pinako din sa krus, kaya lang sinabi niya hindi siya karapat-dapat na ipako katulad ng kanyang Panginoon. Kaya hiniling niya na balik na rin ang krus. Ipinako siya ng nakatiwaliktad. Nalawalhati niya pa rin ng Diyos sa kamatayan. So alam na niya kung paano siya mamamatay. Pero ito po yun. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ayan na, sumunod na. Ang alagad na minamahal ni Jesus. Sino yung alagad na minamahal ni Jesus? Tingnan natin ha. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino pong magkakaluluwa sa inyo? Sino yon? Si John. Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano naman po ang taong ito? Tingnan niyo ha. Tingnan niyo kung gaano katindi ito. Kababalik mo lang, kung ikaw si Pedro, Elder Alex, kababalik mo lang, kare-restore mo lang. Ngayon naman, nirestore kita, sinisilip mo naman yung biyaya ko sa iba. O sabi niyo, paano naman po ang taong ito? Sumugot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Kundi, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang mga sumulat ng mga ito. At alam namin, totoo ang kanyang pahayag. Kuha natin. So nakita natin, wabantay yan ha. Kasi kailangan niya makuha yun para maintindihan niyo ito. Nung sinabi niya na pinakita niya kay Pedro kung paano siya mamatay. No? Siya na nung silip niya kay John, paano naman ito? Oh. Sabi, hindi siya mamatay. Hanggat di ka nakikita naghahari. Sabi ng Panginoon, ano naman sa iyo? Pero, totoo ba na bago mamatay si John, nakita niya ang paghahari ng Diyos? Totoo ba, mga kapatid? Totoo. Alam niyo kung bakit? Siya ang sumulat ng Revelation. Nakita niya lahat. Nakita niya lahat ng mangyayari. Amen? So, ano kinalaman nito rito? Dahil si John ang sinabing hindi siya mamamatay. Mamamatay siya ng mahaba, hindi siya mamamatay sa martyrdom. Siya lang ang qualified mag-alaga sa nanay ni Jesus hanggang sa ito'y mamatay, humina at magkasakit. Tingnan niya kung gaano ka-responsabling anak ito. Kuha ninyo? Pinagkatiwala niya kasi alam niya na meron siyang redemptive plan din kay John eh.
Kuha, na siya, ikaw ang susulat nito, ganito ang magiging buhay mo. Tandaan natin si Kristo ang author, finisher, and perfecter of our life. Alam niya kung paano ito magtapos at alam niya kung sa paanong paraan niya ito tapusin para siya ay maluwalhati. Tingnan natin, sabi dito, Jesus concerned about His mother. He is a faithful son. Sa kasong ito, nakita natin ng ating Panginoon ay gumawa ng isang kasunduan. Siya ay babalik na sa Ama. Subalit katulad ng kasanayan ng tao, mayroong siyang human bond of blood. Pag sinabing human bond of blood, magkatugo tayo eh. Kapatid kita eh. Pinsan ko yan. Alam niyo yung ganong konsepto? Meron siyang ganon. Na gustong ipaintindi sa atin ng ating pinag-aaralan ngayon. Mahal niya yung nanay niya. Okay? Siya ay babalik na sa Ama, sa kanyang pinanggalingan. Kailangang may humalili sa kanyang ina at magbantay pagkaalis niya. Kuha natin. O yan, pinag-aralan natin sa Mateo chapter 16, verse 28, merong alagad na hindi mamamatay hanggat di dumarating ang pag-ahari ng Diyos. So John chapter 21, verse 18 to 24, nakita natin kung gaano katigas ang ulo ni Pedro. At nakita natin pero sa kanya pinagkatiwala lahat, kahit ang tigas ng ulo niya. Kasi si Pedro, ang nature ni Pedro ay babagsak yan, pero tatayo ulit yan. Bagsak tayo, bagsak tayo. Hindi siya nawawalan ng pananampalataya. Yun ang kagandahan kay Pedro. Si John mapagmahal. Sabi rito, nakita natin, mga kapatid, na ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal kay Juan. Nakita natin yan sa buong John. Kaya nga, John the Beloved, alagad na minamahal. At inatasan niya si Juan na ipakita ang pagmamahal niya kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang ina. Okay? Yung word na ginang, naritong iyong anak. Tapos tumingin siya kay John, naritong iyong anak. Tingnan natin sabi dito sa pinakadulo ng Tagalog version natin, mula noon, right at that moment, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Asan yung mga kapatid ni Jesus? Alam naman natin sa Book of Acts, andun na si Santiago, andun na si Judas na kapatid ng ating Panginoon, pero hindi silang nag-alaga sa ina. Sino? Si John pa rin. Kasi alam din ng Panginoon kung paano mamamatay ang dalawa niyang kapatid. Amen? Maluluwalhati rin ang kamatayan ng dalawa niyang kapatid ng ating Panginoon sa kanilang kamatayan. Okay? So ito ay nagpapakita ng authority and love. Kuha? Yan. Sige. Ito na. Ito po yung medyo malalim na pag-aaral. My God, why have you forsaken me? Sa Mateo chapter 27, verse 46. Sabi dito, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Sa Mark, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Okay, tingnan natin yan. Pero bago natin tingnan yan, tingnan muna natin, basahin muna natin ang aklat ng mga gawa. Aklat ng mga awit, chapter 22, verse 1 to 8. Aklat ng mga awit, chapter 22, verse 1 to 8. Ito po ang sabi, no? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ko tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos. Di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ay banal na pinaparangalan. At sa Israel, ikaw ay pumupurihan. Ang mga ninuno namin nagtitiwala sa iyo umaasa, kaya sila iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya.
Ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao. Hinahamak at pinagtatawanan ng kahit sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh. Hayaan, ligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Ito ay prophetic. Ito ay a messianic psalm. So, tingnan natin na pag-aralan natin ito Kasi ito po ay may malalim na kahulugan, kaya dapat po ay ako'y sabihin ninyo. Sa theology, ang sabi rito, it was noon, but sun refused to shine. Ito ay tanghaling tapat, pero nagdilim. No? Nagdilim. No? Sabi ng mga theologians, God is displeasure. Hindi niya nagugustuhan yung mga nangyayari. Bagamat ito yung plano niya, hindi niya nagugustuhan yung kanyang makikita. Kailangan niyang takpan yung kanyang mga mata. Sabi rito, cosmos joined in grief. Ibig sabihin ng cosmos, yung buong universe, ay nakikidalamhati sa mga mangyayari at mga nangyayari. Darkness is an opportunity for God to go work in a hidden way. Ang darkness ay opportunity ng Diyos para gumawa sa isang bagay na hindi mo unawan o hindi nakikita ng mga tao, katulad ng nangyari sa Mount Sinai ng Old Testament. Madilim, punong-puno ng hamog, ng usok. No? Kuha natin? Kasi malalim itong aral Sabi rito, ano ba talaga ang kahulugan? Ang kahulugan is the absence of God. Sabi rito, what? Wait! God is omnipresent. Present siya sa lahat. Paano siya magiging absent? That's exactly my point. Anong point ko dito? When lights go out, it means darkness. Absence of God. Ano ibig sabihin niya? Tingnan po natin dito In this moment, Jesus called His Father, my God, before my Father. Dati, my Father, ngayon my God na. Ano nangyari mga kapatid? Merong naputol. Merong disconnection na nangyari. Okay? Dati ang tawag niya, may Father, pero bakit ngayon? My God na. Okay, mauunawaan natin yan. Kung titingnan natin sa Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 22, ito po, ay 21, ito po ang sabi. Ito po yung tinatawag namin imputation of righteousness. Imputation of righteousness. Pag sinabing imputation of righteousness, yung righteousness ng Jesus Christ ipapasa sa iyo. Yung kasalanan mo ipapasa sa Kanya. Nung siya'y nasa krus, kumakapit ang mga kasalanan mo, Brother Bitch, sa Kanya at magiging kasalanan mo pa. At alam natin na ang Diyos ay banal. Hindi siya pwedeng mahaluan ng kasalanan. Kaya sa moment na ito, si Kristo ay binitawan ng Ama. Banal ako Sila ay magkasama sa lahat. Wala pa ng foundation of the creation. Pero dito, dahil sa akin at dahil sa iyo, pansamantala silang maghiwalay. Okay? 5:21, ganito po ang nangyari. Hindi nagkasala si Kristo. Kaya maliwanag yan, wala siyang kasalanan. Ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring. Pag sinabing itinuring, hindi naman siya. No? Pero sinalo niya. Itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Pag humarap ka sa Diyos, Brother Vince, ang makikita sa iyo si Kristo. Kasi yung kasalanan mo nakakapit doon sa Kanyang katawan na iniwan at binitawan ng Diyos. Kaya ang word niya ron, my God, hindi na my Father. Maiintindihan niyo kung ano yung sabihin ng my God dyan mamaya, mga kapatid. Siya ang kabayaran ng kasalanan. Yan ang mga kalinawan na dapat nating maunawaan. Malapit nang maganap ang lahat. Kumakapit na sa katawan ni Kristo ang kasalanan tulad ng isang kordero. Diba? Alam niyo po nung Old Testament, ipag-pray nila yung kordero, ibinapasa doon yung kasalanan. Yun ang magiging parang scapegoat nila. Kaya nga yung word na scapegoat, doon ginawa, doon galing. Pag naipasa na yung kasalanan doon, kakatayin yun. Ayun na yung kasalanan mo. Bayad ka na. Okay?
Kumakapit na sa kanya yung kasalanan, ayan na, malapit na. Ang ugnayan nila ay naputol. Banal ang Diyos at hindi pa pwedeng mabahiran ng kasalanan. Kung titignan natin sa Roma chapter 6, verse 6, ito po ang sabi, alam natin na ang dati nating pagkatao, bago ka ma-born again, bago ka magkaroon ng confession elder, ng conversion, at bago kumpirmahin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabago niya sa iyong buhay, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Jesus Christ is the ransom for our transgressions and our sins, for our iniquities, mga kapatid. Kuha natin? No. Sa theology, ito na po ang iyak na may God ay iniiyak ng isang taong nakakaalam na may Diyos, ngunit hindi niya nararamdaman ang presensya nito sa nasabing pagkakataon. Now you know, my God, my God. Kuha natin. Kasi siya ay nasa pwesto na dapat na para sa atin. Pansamantala, pinutol Okay? At mamaya makikita niyo sa pagbabasa natin sa Psalm, babalik pa tayo sa Psalm chapter 22. Ipitin niyo lang yan. Makikita niyo kung gaano katindi ang pinagdaanan ng ating Panginoon, no? Sabi rito, ayan, okay na. Doon tayo sa pangganong salita. I am thirsty. But thirst try yan. Thirsty. Nagkamali lang po siguro. So, John chapter 19, verse 28. Juan chapter 19, verse 28. O, nasa Juan na naman tayo, elder. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Alam na niya. Malapit na Kaya, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Yan. Kung titingnan po natin sa Awit chapter 22, verse 14, ganito pong sabi, parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nagkalisad din sa sakit ng katawan. No? Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot, parang kandila ang puso ko, natutunaw, nauubos. Tandaan natin yung sa Garden of Gethsemane, yung prayer niya. Sabi niya, ang tindi, nung nararamdaman ko, pighati. No? Halos mamatay ako sa lungkot na nararamdaman, sabi ng ating Panginoon. 15. Ito ang aking galamunay, tuyo, abo, ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking galangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Pagdating natin sa chapter 69 ng aklat ng mga awit, chapter 69, verse 3, ito pong sabi, ako ay malat na sa aking pagkatawag. Ang lalamunan ko, damdam ko'y may sugat. Pati ang mata ko'y di na maidilat sa paghihintay ko sa iyong paglingap. Isipin natin kapag binasa natin ito. Gaano katinding nararamdaman ng Panginoon ng time na yun? Ultimo mata. Pakiramdam niya yung sobrang hirap, mga kapatid. Pero ito pong ibig sabihin niya at mas malalim na paliwanag, pero alam kong mauunawaan ninyo dahil sa ilustrasyon na ating ipapaliwanag. So Lucas chapter 16 verse 24, alam po natin yung kwento na yan, tungkol doon sa mayaman at kay Lazaro. No? Di ba ginamit ni Pastor Ernie yan? Ano sabi doon ng mayaman? Padala mo dito si Lazaro. Isausaw ang kanyang kamay at ipatak sa aking bibig para madampian man lamang yung aking lalamunan na matindi ang init na aking nararamdaman. Mga kapatid, ang the rich man is in hell. At doon sa krus ng Kalbaryo, kusang loob na ibinigay ng ating Panginoon ng kanyang buhay. Pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan at dinanas ang malaimpyernong paghihirap na dapat sana ay para sa atin at para sa iyo. Amen. Kuha niyo, I am thirsty. Kasi naramdaman niya, dapat yung mararamdaman natin Kuha niyo, grabe ito, mga kapatid.
Tingnan natin ang tubig, sabi ng Panginoon, ako ang buhay na tubig na nagbibigay buhay. Ang iinom ng tubig na iinumin ko, na ibibigay ko, ay hindi na makakaramdam ng uhok muli. Kuha natin. Nalaman niyo, sinabi niya. No? Yan dito yan. Wala pala. Hindi yata na isulat. Okay, sige. Si Kristo ay ginawang si Kristo na ginawang mamahaling alak ang tubig. Doon sa Kana. Kasi ang kaugalian po ng mga Hudyo, yung masarap na alak, ilalabas sa una. Okay? Pagka ubos na, ilalabas na yung mga medyo low class na alak. Pero nang ginawa ng Panginoon, yung alak na sa palagay ng tao ay masarap, nilabas. Naubos na, nilabas na din yung mga pangit. At ginawa ng Panginoon yung tubig na maging alak. At sabi ng mga nagbabarik doon, sabi, bakit ganon? Parang mali. Dapat nung una pa inilabas itong pinakamasarap na alak. Tingnan natin si Kristo na ginawang mamahaling alak ang tubig sa Kana ay pinainom ng maasim na alak. Tama? Kung sinabi niya na siya, pinainom siya no? Pirusok sa sibat, yung espongha, tapos pinainom sa kanya. Si Kristo na ginawang mamahaling alak ang tubig sa Kana ay pinainom ng maasim na alak ng mga bantay na nakapaligid sa kanya sa paanan ng krus. Amen? Subalit, nung tusukin ang kanyang tagiliran, bumukal sa kanyang tagiliran ang tubig. Dahil sa uhaw ng naranasan ni Kristo, bunga ng tinding hirap na kanyang dinanas sa krus ng Kalbaryo, tatamasa tayo ng nag-uumapong na tubig mula sa bukal ng kagalingan na nagmumula sa kanya. Kagalingan espiritual na mula sa pag-ibig niya sa atin. Tingnan natin mga kapatid sa Juan chapter 4. Juan chapter 4. Verse 11 hanggang 14. Ang istorya na ito mga kapatid, yung woman in the well. Woman in the well. Chapter 4. Sumagot si Jesus. Nagsalita ang babae. Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming nilulong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ng kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay ang magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kung natin mga kapatid, malalim ng theology yan Sana may tayong pag-aralan niya ng buo. Ito naman ay parang survey na. Pero nakita natin, nung pagtusok sa kanya, ang in-offer ng mundo asin na alak, nung siya itusukin, lumabas yung tubig. Yun ay may malalim na kahulugan, mga kapatid. Okay? Isa pa sa pagkapatunay nito. Yung sinabi nitong word na alam ni Jesus na naganap ng lahat ng bagay, malapit na. Yung katawan niyang lupa, sabi, nauuhaw ako. Kasi nga, ang ginamit nating example dito, yung rich man. Okay? Yung rich man. Malapit na matapos Yung pagsalo niya ng kasalanan, yun ang pinali. Nauuhaw ako. Okay? Sipindi ng hirap. Okay? Ito, 6. Father, into your hands I commit my spirit. Lucas chapter 23, verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. So meron tayo nakikita ng tatlong P dito. Pagsunod, pagsuko, at pagbalik. Yung pagsunod,
Alam naman natin ang ginawa ng Panginoon, kaya nga siya nandyan, ay dahil sumunod siya sa Panginoon, sa kanyang Ama nga sa langit. Pagsuko, sa kamay mo'y ipinagkakatiwala ko. Pagsuko. At alam natin sa mga susunod na pangyayari, yung kanyang pagbalik. Amen? Okay, sige. Tutukan natin ito ng gusto. Sabi rito, Father, I commit my spirit. Yan. Yung pagsunod na ginawa ng Diyos, ng ating Panginoon, alam naman natin na siya ay naging masunurin. Yan. Naging masunuri siya, maging ito man ay kamatayan sa krus. At sa pagsuko niya, I commit my spirit. In your hands, I commit my spirit. Sana mga kapatid, may ganyan tayong mentality, ano? In your hands, I commit my spirit. Pagsuko. Dahil siya'y sumuko sa Diyos, kanyang Ama, dahil siya'y masunurin, siya'y babalik sa kanyang Ama. Okay? So, ang pito, it is finished. Tapos na, naganap na. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. 1 chapter 19, verse 30. 1 chapter 19, verse 30. Yan. Ano ang naganap na? Ano ang natapos na? Ano ang naganap na? Ano ang natapos na? Letter A, kalooban ng Ama. Kung titignan natin sa chapter 4 ng Book of John, Book of John, chapter 4, verse 34, ganito po ang sinabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. It is finished. Okay? Kalooban ng Ama. Ano pa? Katuparan ng pangako. Alam naman natin na ang pangako ng ating Panginoon o ng ating Diyos ay magkakaroon ng redemption. I-redeem niya tayo, palalayain niya tayo, tutupusin niya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Katuparan ng pangako. Ikatlong letter K, kadakilaan ng pag-ibig. Sa Romans chapter 5, verse 8, ito po sabi. Romans chapter 5, verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Tingnan natin. Balik tayo ng konti sa 6. Romans chapter 5, verse 6. Sapagkat noong tayo may hihina pa, namatay si Kristo sa tutang panahon para sa ating mga makasalanan. John 3:16. Pero na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kuha natin. Ito ay kalooban ng Ama, katuparan ng kanyang pangako at kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Amen? No. Ano ang naganap? Ano ang natapos? No? Ang kaligtasan ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para madugtong ang naputol na relasyon at ugnayan ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan, at ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. It is finished. The work is complete. Walang sinong pwedeng magdagdag ni magbawas nito. Again, ang salvation ay hindi nawawala dahil ito ay binigay ng Diyos at ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Wala kang kakayahan, wala tayong kakayahan, ibigay, bawiin ito. Okay? It is finished. The work is complete. Tayong mga Kristiyano ay iaangat ang tinapay at saro ng Panginoon. Ang tinapay na kumakatawan sa kanyang katawan, na naghirap sa krus ng Kalbaryo, at ang saro ng bagong tipan na siyang naglinis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo. Purihin ng Diyos. Conclusion. Dahil sa ating mga nasaksihan at naunawaan sa araw na ito,
Nalalaman natin ang pag-ibig ng Diyos ay dapat ibalita sa iba. Ibalita sa iba. Naintindihan nyo, nakita nyo, naunawaan ninyo ang ating pinag-aralan. Ibalita nyo sa iba. Dahil maraming mga tao ginagamit ang malalim na katuruan na ito upang lituhin ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatid, at ang lahat ng tao. Sabi ng iba, kung si Kristo ay Diyos, bakit na sinabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero kahit mga kapatid, nakita nyo, naunawaan ninyo ang malalim na kahulugan nun. Hindi ba mga kapatid? Una, may Father eh. Pero nung sinasalo na yung hirap, my God na eh. Bakit? May naputol kasi. Panandalian. Ibalita natin sa iba yung ating natutunan. Ibalita natin sa iba yung ating nasaksihan. Ano pa? Ikalawang letter I, ipakita sa iba. Kung hindi mo kaya ibalita, o hindi lang basta ibalita, kung ikaw ay naunawaan nito, ipakita mo sa iba sa pamamagitan ng iyong buhay. Ipakita mo sa iba sa pamamagitan ng pakikitungo mo sa kanila. Ipakita sa iba sa pamamagitan ng pagbabago mo. Huh? Sana si Kristo ang makita sa iyo yung pag-ibig at kadakilaan ng ating Panginoon. At panghuli, iparanas sa iba. Una, ibalita. Sunod, ipakita. Dalawa, iparanas mo sa iba ang naranasan mo. Nung nakita mo, napag-aralan mo ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya sa iyo. Iparanas mo sa Kanya kung paano maglingkod doon sa una nating mga tinulahay. Paano maging mapagkumbaba. Paano maging isang tagasunod ni Kristo. Iparanas natin mga kapatid. Itong 7 last words, hindi ito ang last words ng Panginoon. Ito yung last word niya sa earthly ministry. Pero kung titignan at pag-aaralan natin ang Biblia ay nagsimula sa salitang in the beginning. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning. At kung titignan natin mga kapatid, ang katulad-tuluhang chapter ng Biblia, pangalan ni Jesus ang nakasulat. Sa pahayag, pangalan ni Jesus ang inangat. Pangalan ni Jesus ang sinambit. Revelation chapter 22, verse 1. Naway makamta ng lahat ang kagandahan loob ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ibig sabihin, mga kapatid, siya ang simula at siya ang wakas. Purihin natin ang Diyos, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, nagpapasalamat po kami sa mga pag-aaral na pinagkaloob mo sa amin. Hindi lang po yung aral, kundi yung karunungan, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin sa pamamagitan ng Espiritu at karunungan, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo. Dalayan ko, Panginoon, na ang bawat isa, kasama ko ngayon sa hapong ito, ang mga kapatid na nanonood sa kanilang bahay, dalayan ko, Panginoon, na yung mga salita, malalim na pagkakaunawa sa mga ito, ay italim mo sa kanilang puso at isipan upang hindi sila matangay ng maling aral. At hindi lamang po ito ilagay sa kanilang puso at isipan para ipagtanggol ng kanilang pananampalataya, kundi maunawaan din nila, Panginoon, ang pag-ibig at kadakilaan mo. Hindi namin maunawaan, Panginoon, noong mga nauna kung bakit kailangan ka magdanas ng ganitong hirap. Bakit tumawag ka sa iyong Ama ng Diyos ko, Diyos ko? Pero ngayon, naintindihan namin, Panginoon, ang mga bagay na binitawan mo, para lamang po, karoon kami ng buhay. Buhay na sagana at kasiyasiya sa piling mo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ang bukal ng tubig na nagmumula sa iyo. Ang buhay na walang hanggan ay pinapangako mo. At alam naming darating, Panginoon, sa nalalapit na araw ng pagbabalik mo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng karunungan, lahat ng kadakilaan at pag-ibig na ipinakita mo sa amin ngayong araw. Piling namin, dalangin namin at dinudulog namin sa iyo, Panginoon. Iparamdam mo rin po ito, Panginoon, sa mga kapatid namin hindi nakapanood ng mensaheng ito.
At mga kapitbahay, mga kakilala namin, Panginoon, na hindi pa nauunawaan ang salita ito. Gamitin mo, Panginoon, ang aming buhay upang ipamahagi, ibalita, ipakita at iparanas ang pag-ibig mo sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin tinataas ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw, mga kapatid. Nag-angry si Sister Divine. Napakaganda po, mga kapatid, yung ating pinag-aaralan. Simula hanggang sa wakas. Napakaganda talaga. Ang 7 last word na pinanggit natin, Panginoon, na nagpapakita kung gaano ang kadakilaan ng ating Diyos. Kung gaano siya totally nagtiis dahil sa atin. Binaka niya ang lahat. Para isang nagmisturas ang isang kuldero na kahit anong pahirap, pananakit ang gawin sa kanya. Hindi po siya kumikibo. To the extent na handa po siyang mamatay. Kasi na, patawarin mo po kami. Kaya mga kapatid, gawin po natin ang pagsunod sa dakilang Diyos sa lahat ng kanyang inuutos sa atin. Wala naman po kasing kautusan ng Panginoon na ikababagsak natin. Ikalulugmok natin. Ang lahat po na sinasabi natin, Panginoon, para po sa ikatatas natin. Sa ikaluluwalhati natin at ikatatas niya. Ganun po ang nais ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, tayo ang kanyang mga creation, pinakamahalaga sa kanya. We are the precious of them all. Tayo ang pinakadakila, pinakamamahal niyang nilikha sa balat ng lupa. Tinuloy mo tayong mahalaga sa lahat. Kaya, mga kapatid, mga brother and sister in Christ, sa panahon ngayon na nagaganap sa atin ang pandemic na ito, patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayong magbuklod-buklod upang tumawag sa Kanya. Banggitin ang pangalan niya, manikluhod sa Kanya. Marahil sa aking sarling kaisipan, naisip ko na ito marahil isang kalooban ng Panginoon na itong pandemic na ito ay maganap sa buong mundo. Dahil pagsasama-samahin ng mga pamilya, aalisin niya mga sagabal, inalis niya ang mga bagay-bagay na hindi dapat makagulo sa atin sapagkat ang gusto ng Panginoon, sama-sama tayong nananalangin sa loob ng ating tahanan, kasama ating mga anak, kasama ating asawa, kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya. Kasi alam niyo, napakahalaga sa Panginoon ng pamilya. Mulat sa Paul, nang nilikha niya ang daigdig, nang maglikha siya ng tao, ang una niyang nilikha, pamilya. Magmula kay Adan, binigyan niya ng kasama si Adan, si Eva. Nagkaroon ng pamilya si Adan at si Eva. Isa na yung pamilya na kanyang minahal. Nagkaroon pa rin siya ng pamilya na minahal, si Noah. Niligtas niya si Noah. Pamilya din po yun. Si Noah, yung asawa niya, yung tatlong anak niya, nadamay nga lang pati tatlong kanyang manugang. Pamilya pa rin po yun. Sa Sodom and Gomorrah, ang pamilya ni Lot, niligtas niya. Nagkasala lang yung kanyang asawa na naging haliging asin. Pero isang bagay po maliwanag, mahal ng Diyos ang bawat pamilya. Kaya sa pagkakataong ito, samantalahin po natin. Hanggat tayo na sa extended and church community quarantine, patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong tumawag sa Diyos. Itaas natin siya. Bigyan natin ang parangal ng Panginoon sa pamamagitan natin panalangin. Hilingin natin sa Kanya mga bagay-bagay na siya lang makakapagbigay sa atin. Wala po tayong magagawa sa anong paman. Wala tayong kakayanan. We are totally nothing. Salamat po sa ako ito.
At aliwanagan po tayo sa 7 last word. Babanggitin ko lang po muli ang simula. At sabi po, ang Father, forgive them for they do not know what they do or what they are doing. Yan po muna sinabi natin Panginoon Jesus. Ang pangalawa po sinabi niya, today, you will be with me in paradise. Pangatlo po, woman, here is your son. Son, here is your mother. Ang pangapat po, my God, why have you forsaken me? Then ang panlima, I am thirsty. Ako'y nauuhaw, sabi ng Panginoon. Panganim po, Father, into your hands I commit my spirit. At ang pamuli po, it is finished. Yan po ang 7 last word. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala na po kung masabing ano pa man, kundi ang pagbuong puso namin pasasalamat sa iyo. Dahil napakadakila mo, Panginoon. Yung sa pinag-aralan namin, Panginoon, tunay nga po ako'y nangingiya po. Tumataas sa aking balahibo, Panginoon, sa katotohanan narito sa akin. Kung kado ang hirap na inabot ng aming Panginoong Jesus, para lang kami manatili sa aming kinalalagyan ngayon. Malakas, buhay na buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasalan na gagawa sa iyo. Sa bawat pintig ng aming mga puso, Panginoon, ay kasalanan ang namumutawi sa amin. O Diyos na nakita. Patawarin mo po kami. Talangin namin, Panginoon. Yakapin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng proteksyon laban sa mga gusto mong pabagsak sa amin. Lalong-lalo sa iyo, Panginoon. Kami tinutokso, kami pinahirapan upang ikaw ay magdanas ng sakit ng kalooban. Ikaw ang kanilang pinarusahan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mahihinang kalagayan. Kahit kami po'y nananalangin, tumutulog sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng ipayong kalakasan upang kasalanan na aming maiwasan o aming hindi namin mapansin, hindi namin ganapin, hindi namin harapin, Panginoon. Wala kami kakayahan kasi, Panginoon, ikaw lang ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya sa habang ito, Panginoon ng Diyos, humingi po kami sa iyo ng kalakasan para hindi po kami magapi na kaaway. Lahat ng ito'y magaganap lamang, Panginoon, sa dakila ng pangalan. Salamat sa apang ito. Tinataas ko po sa iyo lahat ng mga kapatid. Ang aming bahal sa buhay, Panginoon. Ganun din po aming pastor na nasa ibayong dagat na kung saan mayroon din po silang kinakaharap na suliranin sa bansang yun. Ang pandemic, Sister Mary, si Brother Noel, na nasa ibayong dagat din, Sister Elsa. Ang lahat po ng mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar sa ibayong dagat. Alam po namin, Panginoon, na sila'y naghihirap sa sandaling ito. Tulungan mo sila, Panginoon. Bigay mo po sa kanilang kalakasan manggagaling sa iyo. Pagkulubang po sila ng katiwasayan ng kanilang damdamin. Kalinisan ang kanilang kaisipan, Panginoon. Kung pumayaan sila'y maghina. Tulungan sila dahil. Ganun din po ang aming kapatiran dito. Kami po lahat dito, Panginoon, isa namin pinakakapitan namin ang banal ng pangalan. Doon lang, Panginoon, kami po ay nakakatiyak na kami po ay iyong binibigyan ng proteksyon. Salamat po, dakilang Diyos. Nawa ang aming prayer sa ikot po na maputo, Panginoon. Magtuloy-tuloy po ito kahit na matapos ang quarantine namin, Panginoon. I-enchant quarantine community. Dakilang Diyos. Maraming salamat po. Sa akong ito, Panginoon, sa aming pasamantalang pag-iwalay, dalangin namin, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Ikaw po manguna sa amin, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa amin. Pagharihan mo po na makamala.
Maraming salamat po. At ito po aming dalangin, sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.